Naniniwala ka ba sa mga pamahiin ng mga matatanda? Sa mga anting-anting. Kadalasan kapag may nag-aalok sa atin ng mga pampaswerte, mga anting-anting na pwede raw gamitin para hindi tamaan ng bala o kung ano pa. Ano ba ang maiisip natin? Hindi ba't hindi ka panipaniwala? Paano kung may nagbenta sa iyo ng anting-anting na pangontra sa mga aswang? Bibili ka ba? Si Misha, bumili siya ng anting-anting dahil sa awa niya sa matandang nagbenta nito. Kahit na iniisip pa ng kanyang kaibigan na isa lang budol o scam ang nagbebenta. Ang hindi nila inakala, ang anting-anting na binili niya ay ang siyang magliligtas pa sa magiging mapanganib nilang buhay. Ito ang kwento ni Misha kasama ang mga kaibigan niyang sina Rodel at Chris at kung paano nilang natakasan ang isang kakaibang karanasan. Ay, grabe sa wakas! Tapos na rin ang oras ng trabaho. Woo! Long weekend na! Ano? Tuloy ba yung hiking na napag-usapan natin? Naku, go na yan! Hindi pwedeng sayangin lang natin yung long weekend na matagal nating hinintay, no? Sinabi mo pa. Kung ganun, tara na, tumuwi na tayo para naman makapaganda na para bukas. Teka lang mga beshi, hintayin niyo ako. Diyos ko naman, Chris! Bakit ba kasi kailangan pang maglagay ng kolorete sa mukha bago umuwi? Uwi ka na nga lang naman, oh. Nako, Misha, hayaan mo na nga siyang gawin yung gusto niya. Dahil dyan siya gaganda. Mabuti pa itong si Rodel, nagigets ang ginagawa ko self-love. Samantalang ikaw, kapwa ako babae, hindi mo magets? Hala, kapwa babae? Oh, huwag ka na kumontra. Kahit naman hindi ako babae in physical way, babae pa rin naman ako by heart. Siya. Sige na. Dalian mo na dyan at sayang ang oras. Tandaan mo Time na. is gold. My God, Misha. Sobra naman yata yung pagpapahalaga mo sa oras. Teka lang, heto na matatapos na talaga. Lipstick na lang. Bilisan mo na kasi. Heto na, besh. Nanginginig pa. Napailing na lamang ako sa angking kakikayan ng isa sa mga matatalik kong kaibigan na si Chris. Wala namang problema sa akin ang pagiging bading niya. Pero madalas, nakakasagabal talaga ang kabagalan niyang kumilos nang dahil sa mga inilalagay niya sa mukha. Makinis at gwapo ang mukha niya pero hilig niya rin ang mag-makeup kaya palagi siyang naka-makeup sa halos lahat ng pagkakataon. Habang si Rodel naman, support na support sa kanya. Imbis na isipin pa yun ng husto, ipinagkibit balikat ko na lamang lalo na nang matapos na siyang maglagay ng lipstick. O tara, gora na! Ay, sa wakas. Natapos din. Ay, siya nga pala. May nakita ako sa online na isang popular na kainan sa bundok na pupuntahan natin. Masarap daw yung sabaw nila tsaka meron din daw na kapiya na pwede natin bilan kapag overnight. Maaasahan ka talaga pagdating sa pagkain, Rodel. Naku, excited na ako. Sana makakita tayo ng artista doon, no? Kagaya nung last time na pumunta tayo. Sa tingin ko walang artista sa pag-ahika natin, Chris. Kasi hindi masyadong popular yung bundok eh. Sa bagay, pero okay na rin. At least ma-experience natin doon. Ang sabi sa reviews tungkol sa hidden gem na bundok na yun, mahirap daw akitin pero napaka-worth it daw. Kaya nga, i-go na natin to, no? Walang mahirap sa ating tatlo. Ay, Gina naman tayo nito mga bakla. Pagkatapos umuwi tayong masakit ng katawan. Tulad nung nakaraan na nag-hiking tayo, kinailangan nating mag-leave. Galit na galit si team leader. Naku, sana hindi na maulit yun, no? Ang tindi ng galit ni leader nun eh. Talagang pinag-initan tayo ng 1 linggo. Mangyayari lang na hindi na maulit yun. Kapag hindi tayo nag-hike. Di bali nang kagalitan tayo. Ang importante, masaya tayo makaka-hike. Yan tayo. Sobrang excited kami sa hike na matagal na naming pinagplanuhan. Tuwing may long weekend, madalas kaming magbakasyon sa kung saan-saan. Bilang isang ulilang lubos, si Rodel na ang mga magulang at kapatid ay nasa ibang bansa at si Chris na itinakwil dahil sa kabaklaan, suwak talaga kaming tatlo na palaging magkabonding. Isa ito sa palagi na naming ginagawa sa loob ng 5 taon bilang magkakaibigan. Minsan nagpupunta kami sa beach,
sa mga tourist spot, kilalang kainan at hiking. Ngayong long weekend, imbis na mag-beach tulad ng iba, minabuti naming mag-hiking para maiba naman. Pagka-uwi ko sa apartment na tinitirhan ko, agad akong nag-asikaso ng mga gamit na dadalhin ko. Nagdala ako ng mga basic na kailangan tulad ng mga damit, tools at gear para sa emergency at saka ilang personal kits. Noong gabing yon ay pagod na pagod akong nakatulog at nagising nang marinig ang phone ko na nagre-ring dahil sa tawag. Sino to? My God, Misha, tulog ka pa? Bakit? Wala namang pasok long weekend. Wala nga pasok pero nakalimutan mo na ba? Ang alin? Naku, Rodel, huwag na nating isama yung si Misha. Oo nga pala, alis tayo. Kita mo na, galing talaga. Sorry talaga, papunta na ako, maliligo lang ako. Bilisan mo at baka abutan tayo ng hapon. Kapag inabot tayo ng hapon, baka hindi na tayo papasukin. Oo, ito na, bibilisan ko na nga. Natataranta akong bumangon mula sa kama at saka mabilisang naligo. 5 minutes lang yata ang iniligo ko at nag-ayos saglit bago ko umalis ng natataranta. Palagi talaga akong late sa tuwing may lakad kami. Kung bakit ba naman nakakalimutan ng katawan ko na gumising ng maaga kapag aalis. Inabot ng 15 minutos ang biyahe ko patungo sa bus station kung saan kami sasakay. Pagbaba ko ng jeep, nakabusangot na pareho sina Chris at Rodel. Girl, anong oras na? Teka, titingnan ko. 4:00, maaga pa. Talagang tumingin pa siya sa relo niya, oh. Tara na, huwag na tayo magtalo-talo. Kaya nga. Hindi naman ako nakikipagtalo. Palagi kasing late. Sorry na, ito naman para namang hindi mo ako mahal. Naku, Misha. Next time kapag may ganitong aalis tayo, overnight na lang kaming matutulog sa bahay mo para naman magising ka namin na maaga. Ay, pwede rin. Bakit ngayon mo lang naisip yan? Tara na, sumakay na tayo ng bus. Dapat makarating tayo ron bago mag-10 ng umaga. Kundi, sayang lang yung pagod natin para makapunta ron. Ito na nga, sasakay na, oh. Dito na ako sa unahan, ha? Diyan ako yung dalawa sa likod. Siya nga pala. May dala ba kayong snacks? Meron ako, girl. Ikaw ba wala? Wala nakalimutan ko. Sorry. Naku, hayaan mo na nga. Eto, may dala akong snacks. Hindi ka pa nag-aalmusal, no? Hindi pa. Paano naman ako mag-aalmusal? Kumain ka na lang muna nitong sandwich na ginawa ko para malamanan yan tiyan mo. Pagkatapos pagdating natin doon, tsaka tayo kumain doon sa kainan na sinasabi ni Rodel. Ay, salamat, Beshi Cakes. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala ka. Sus, mabait ka lang sa akin kapag mabait ako sa'yo. Siyempre, alam nga namang masama ang turing mo sa akin pero mabait pa rin ako. Hindi ako santa, no? Sa bagay. O siya, kumain ka na niyan. Ano pala man ito? Itlog na may mayonnaise. Made with love. Kakain na nga ako. Baka kung ano pang masabi mo. Habang nasa biyahe kami, puro kwentuhan lang kaming tatlo. Bagay na naging dahilan kaya hindi kami nabobore sa biyahe. Palibhasa, mahilig talaga kaming magkwentuhan. Kung ano-ano tungkol sa katrabaho, sa mga artista at kung ano-ano pa. Makalipas ang 4 na oras ng biyahe, nakarating na kami ng 8:00. Tamang-tama lang para makapag-almusal pa kami sa sinasabi ni Rodel na kainan. Oh God, I really love nature. Ang sarap makawala sa harap ng computer. Ay naku, sinabi mo pa. At ang simoy ng hangin dito? Iba talaga kaysa sa syudad. Ang sarap siguro magtayo ng bahay bakasyonan sa ganitong lugar, no? Ano, mag-ipon na ba tayo ng pampagawa ng bahay bakasyonan? Ay oo, tsaka pwedeng inegosyo. Kaso sa sweldo natin, ilang taong kaya bago tayo makaipon at makabili ng lupa para pagtayuan ng bahay? Oh guys, mag-hike lang tayo rito. Tumaas na agad ang pangarap nyo. Mabuti pa, pumunta na tayo sa kainan na sinasabi ko. Nandun lang yun, oh. Ay, oo nga pala. Halos nakalimutan ko na kasi yung gutom ko nang dahil sa ganda rito. Huwag kayong magalala. Ilang oras nating sasariwain ang ganda nitong bundok. Masunahin natin kumain dahil magsisimula ang hiking ng 9:00 o kaya naman 10:00. Kaya tara na. Saan ba banda yun, Rodel? Malapit na tayo. Yun, oh. Ay, ayan. Ganda. Simple bahay kubo lang siya, no? Yan ang dagdag sarap sa kakainin nating sabaw. Ako na order para sa atin.
Ano gusto nyo? Gusto ko ng bulalo. Bulalo para sa almusal? My God, Misha ah. Bakit? Pwede naman ah. Tsaka kailangan natin ng energy. At kapag kumain ng marami, mas tatagal tayo mamaya. Sa bagay. O siya sige, ngayon lang naman eh. Diet ka pa rin ba hanggang ngayon? Kaya ka mukhang tikling eh. Grabe ka sa tikling ah. Sexy ang tawag sa akin, hindi tikling. Kung ang taba mo, pero hindi naman ako nagsasalita na masakit sa'yo. Mataba? Excuse me. Okay, yung dalawa talaga. Tama na nga yung pagtatalo nyo. Maupo na kayo ron at maghintay sa order natin. Doon ako sa dulo. Paunahan, maiksi ang legs, mahuhuli. Ay, Diyos ko, parang mga bata. Nag-unahan kami ni Chris papunta doon sa dulong parte ng kubo habang si Rodel naman ay umorder ng makakain namin. Sayang nga at naunahan ako ni Chris dahil sa haba ng legs niya. Lugi talaga ang maiksi ang bias sa paunahan. Ilang saglit pa, bumalik na agad si Rodel at sinabing maghihintay pa kami dahil iinitin pa ang sabaw. Siguro'y inabot ng 10 minuto bago dumating ang isang lola na nakasuot ng kulay orange na apron. Inilapag nito ang tray sa lamesa namin at isa-isang ibinaba ang mga pagkain. Wow, sira ang diet. Isipin mo na lang na matutunaw rin yan mamaya kapag umakyat na tayo sa bundok. Ay, mga apo, i-enjoy yung mga pagkain ha. Siya nga pala, may aalok akong anting-anting pakontra sa mga masasamang nilalang. Baka gusto nyo. Lola, albularyo po ba kayo para magbenta ng anting-anting? Oo, albularyo ako. Oh, albularyo nga. Ay sige ho, pabili po ako ng anting-anting. Magkano po ba? 300 ang isa. Teka lang Chris. Lola, parang overpriced naman po yata yan. Anong overpriced? Ang mga ginamit ko sa anting-anting na yun mahirap hanapin at talagang epektibo. Sige ho, mamaya na lang po kami bibili pagkatapos kumain. Bibili ba kayo o hindi? Pag-iisipan po namin Lola. Wala pa po kasi sa budget. Kailangan kasama sa budget nyo ang anting-anting kapag umakyat kayo dyan. Hindi nyo ba alam na pwede kayong maligaw sa bundok na yan kung wala kayong dalang pangontra? Ano ang maliligaw? Meron naman pong tourist guide Ay basta, binalaan ko na kayo. Guys, let's support Lola. Naghahanap buhay siya Pero ang mahal Chris eh. Sige. Bali, ganito na lang Lola. Meron po ba kayong mas mura? O siya, sige. Meron akong mas mura. Sigurado akong kaya niyong bilhin ito. Yun naman pala. Meron naman pala mas mura. Sige ho, magkano po ba yan? 5 piso lang. Yan. Kahit pabili pa po ng 5. 5 sa'yo? Sa'yo, iha. Ilan? Ay, pabili po ako nung tagti 300. Seryoso ka ba, Misha? Inutulang tayo niyan para makabente. Ayos lang, naawa ko kay Lola eh. Ay, kaawaan ka ng Diyos, iha. O siya, kukunin ko ng mga binili niyo. Kumain na muna kayo. Ano ka ba naman, Misha? Di mo ba alam na peke yung mga ganun? Peke man o hindi, bumili na lang tayo. Tingnan mo paligid, kukunti lang yung mga nag-hike. Konti rin yung customer. Ano man lang ba yung 300 pesos? Ay, bahala ka. Ikaw naman ang bibili. Ginitian ko na lamang si Rodel saka nag-umpisa ng kumain ng bulalo. Ang totoo niyan, naawa kasi talaga ako sa lola. Lumaki kasi ako sa lola at nang makita ko siya, bigla kong na-miss ang lola ko na yumao ilang taon nang nakalilipas. Mabuti na lang at worth din naman yung bulalo na luto niya. Sobrang nabusog kami. Pagkatapos ay nagbayad na kami at ibinigay niya sa amin yung mga binili naming pangontra. 5 bawang? Kaya palang mura, kasi bawang lang pala. Huwag kayong tatawa-tawa dyan. Malaking tulong ang bawang. At eto pa lang sa'yo, iha. Isuot mo. Salamat po, isusuot ko na po to. Eto pa, kalamansi. Kapag may nagbigay sa inyo ng pagkain na hindi kayo sigurado kung ano ang sahog, pigaan nyo na muna. Ano pong kinalaman ng kalamansi? Ipapakita niya ng totoong itsura ng sahog. O siya, tumuloy na kayo't mag-ingat. Naway gabayan kayo ng Diyos. Maraming salamat po, mauna na po kami. Ano naman kaya ang paggagamitan natin nito mga bawang mamaya? Alam mo Rodel, may paggamitan ka man yan mamaya o wala. Pwede mo pa rin namang gamitin yan pagka uwi natin. Gamitin mo pang gisa. Tama ka dyan, girl. Ngayon lang kita nakitang magreklamo ng ganyan, Rodel. Hayaan mo na. At least nakatulong tayo sa matanda.
Ewan ko Naiinis lang kasi ako sa mga albularyo na kagaya niya. Parang nangi-scam lang naman yung mga yan At paano mo naman nasabing ng scam? Sus, paano kung bigla na lang tayong iniswang sa bundok? Ha? Aswangin? Hindi ko alam na naniniwala ka pala sa mga aswang Sabihin na nating nire-respeto ko lang yung mga kasabihan at paniniwala ng mga matatanda. Kung may mga sinasabi silang tulad niyan, malamang may pinanggalingan ng mga yun. Sus, panakot lang yan. Kaya naman pang scam. Kita mo, na-scam ka tuloy nung lola. Ano ba talagang pinaghuhugutan mo, Rodel? Basta na-scam na ako niyan dati. Pinagbentahan ako ng anting-anting. Sabi, suswertein daw ako pero kabaliktaran yung nangyari. Sa loob ng 1 taon, puro kamalasan na lang yung nangyari kaya tinapong ko. Baka naman nagkataon lang. Kaya nga. At saka, iba naman tong kay Lola. Pangontra lang sa mga masasamang nilalang na hindi natin nakikita. Hindi tayo masyadong aasa na baka swertihin tayo sa loto. My God, Rodel! Hindi ko knows na naniniwala ka pala sa mga pampaswerte. Basta yun. Tama na nga, nainis lang ako kapag naalala ko naku, kahit sino naman, talaga maiinis kung swerte na sana, nahopya pa. Yan yun na nga. Tulungan nyo na lang akong ilagay ang lahat ng bawang sa bag ko. Akin na, ako na maglalagay. Tumigil din naman sa pagrereklamo si Rodel tungkol sa pangi-scam daw nung matandang babae sa amin at ipinalagay na lang sa bag niya ang mga bawang. Kung para kay Rodel na scam siya, para sa akin, hindi naman. Ano man lang yung 300 pesos na binili ko para sa matandang nangangailangan. Hindi naman ako kinakapos dahil uli lang lubos na ako at sarili ko na lang ang inaalala ko. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit namin, pumila na kami doon kasunod ng tourist guide. 2 grupo lang kami. Yung sa kabila ay 5, habang kami ay 3 lamang. Sinabi niya sa amin ang lahat ng mga kailangan naming tandaan bago kami tuluyang nagsimulang umakyat sa bundok. Pwede naman magpa-picture, di ba? Halatang hindi nakikinig sa guide Nakikinig naman ako. Sus, nakikinig o kinikilig? Parang tato. Uy, baka mamaya marinig kayo dyan. Ikaw talaga, Chris. Kahit saan ka na lang talaga makakita ng gwapo, kinikilig ka na agad. Selos ka lang Pero tara na, picture na tayo, Misha. Malayo pa tayo pero sige. Akin ang phone mo at bibidyohan kita habang naglalakad tayo. Ay, bet ko yan. Pero ingatan mo at di pa fully paid yan. Siyempre naman, akin na dali. Oh, heto. Pwesto ka rin sa may puno. Dito? Oo, tapos umaura ka. Parang ganito ba? Ayan, ganyan. Ano ba kayong dalawa? Mamaya na tayo mag-picture-picture. Mauli na tayo Bilis ng mga kasabay natin. Ay, opo, Lolo Rodel. Sorry po. Tara na, Misha. Bago pa bumuga ng apoy ang lolo mo. Napailing na lamang si Rodel sa aming dalawa habang kami ay palihim na nagtawanan. Minsan nagtataka talaga kami kung paano namin siya naging kaibigan. Gayong sa aming 3, parang si Rodel ang tatay namin, taga-referee kapag nag-aaway kami at taga-payo sa mga bagay na tingin niya ay mali. Mabuti na lang at nabawi rin namin ang lahat ng inis ni Rodel. Bumalik din siya sa masayang mood at tuluyang nakipagkulitan sa amin habang umaakyat sa bundok. Grabe, hulas ng beauty ko. Sa una lang talaga masaya at exciting ang pagpaplano ng hiking hanggang sa nasa lugar ka na mismo. Tumpak. Pero somehow, alam naman nating worth it ang lahat ng ito. Maya-maya magkaka-water break naman kaya konting tiis na lang. Teka, ilang oras nga ulit ang hiking time natin dito? 8 to 9 hours. Diyos ko, layo pa natin. 2 oras pa lang tayo naglalakad pero pagod na ako. Yan kasing epekto ng palaging nakaupo at walang exercise Alam mo, pagbalik natin sa Maynila, matuto na tayo mag-gym every week. Hindi lang puro diet. Nako, parang gusto ko na nga. Water break na. Tara at magpahinga na muna tayo ron sa may malaking bato. Ay, Diyos ko. Salamat at makakaupo na rin. Wow na ang beauty ko. Nang sa wakas ay nagkaroon na ng water break, kaagad kaming nagpahinga at uminom ng tubig. Pero imbis na kanya-kanyang tubig, ang ininom namin ay yung tubig na dala ni Rodel.
Ready na ready kasi talaga siya at may dala siyang tumbler na pwede ang malamig na tubig. Ay, sarap na tubig. Salamat, Lolo Rodel. Kayo talagang dalawa. Ilang beses na natin ginawa mga ganitong activity pero hindi pa rin kayo handa. Ako nakalimutan ko kasi nga nakatulog ako ng dire-diretso. Ako kasi marami pa akong inasikaso kaninang umaga. Sus, sabihin nyo, hindi kayo nakapaganda dahil alam nyong handang-handa ako palagi sa mga ganito. Kasama na yun. Sorry, Rodel, my beshi. Ay nako, nakikita nyo ba yun? Ang alin? Ayun may mga bahay. Ha? Saan? Wala naman ah. Nawala, nasa na yun? My God, Rodel, huwag kang ganyan. Sinasabayan ka na ng langit sa mga nakikita mo. Hala, uulan? Naku, mukhang uulan. Paano to? Tutuloy pa ba tayo? Di nyo talaga nakita yung mga bahay? Naku, guni-guni mo na siguro yan sa kakasaway mo sa amin. Magpakbait ka na raw. Baka nga. Tara na, magsisimula na ulit sa paglalakad. Ipinagkibit-balikat na lang namin ang sinasabi ni Rodel na nakita niya. Pagkatapos ay sumunod na ulit kami sa mga kasunuran naming hikers. Akala namin babalik kami dahil nagbabadya ang ulan pero nagtuloy-tuloy pa rin naman ang paglalakad namin. Ang sabi ng guide, wala naman daw update na uulan ngayong araw. Kung meron man daw, baka saglit na ulan lang at pwedeng-pwede pa rin kaming tumuloy. Hanggang sa umabot kami ng 2 oras at nakarating kami sa unang campsite. Set up na natin ang lutuan na tent. Dala mo naman siguro yung portable stove, Misha, no? Oo naman, no. Eto, ilalabas ko na. Mabuti dahil wala tayong lulutuan kung di ka nagdala. Gabi pa lang dala ko na to, no? Heto na ang noodles tsaka itlog. Kaya na magluto. Set up ko lang tong tent. Sige, walang problema. Misha, may mga bahay nga talaga tulad ng sinabi ni Rodel kanina. Ha? Totoo? Pero saan? Hindi ko matukoy. Pero habang naglalakad tayo kanina, nakikita ko. Nawawala. Tapos babalik. Aba, ewan ko. Parang namamaligno yata ako. Huy, huwag kang ganyan. Kinabahan tuloy ako bigla. Ay, totoo nga. Talaga nakita ko. Siguro pwede nating itanong doon sa guide kung may mga bahay talaga nakatayo rito, no? Sige, subukan natin. Sinubukan nga naming magtanong sa guide kung may nakatayong bahay sa bundok na ito. Pero katakatakang ang sagot sa amin ay wala raw. Kung ganon, ano kaya yung mga nakita kong bahay kanina? Kahit si Rodel nakita. Hindi ko rin alam sa inyo. Baka mukhang bahay lang ang nakita nyo. Oh, saan kayo galing? Tapos na ako mag-set up ng tent. Kumain na muna tayo bago magpahinga. May tinanong lang kami sa guide. Ano namang tinanong nyo? Tinanong namin kung may mga nakatayong bahay ba rito sa bundok. Pero ang sabi wala raw. Dapat tinayaan nyo na. Baka nga namamalikmata lang talaga ako. Kung namalikmata ka, ano yung nakita ko? Ha? May nakita ka rin? Ikaw, Misha, may nakita ka rin ba? Wala naman. Kaya nga nagtataka ako sa kung anong nakikita nyo. Naku, baka na maligno na kayong dalawa. Girl, huwag ka namang ganyan. Baka meron naman talaga pero bawal ang magtayo. Illegal siguro ang pagtatayo nila ng mga bahay. Sa tingin mo? Sa tingin ko tama si Chris. Pero yan na nga natin, kumain na tayo. Kaysa problemahin pa natin yun. Ang goal natin dito makarating sa tuktok ng bundok. Hindi ang alamin kung may illegal bang nakatira dito sa bundok. Tama. Kaya sige na. Luto na tong noodles. Kumain na tayo at gutom na ako. Ay naku, mabuti pa nga. Masisira lang ang beauty ko sa kakaisip tungkol sa mga bahay na yan. Habang kumakain kami, muling kumulog. Bagay na hindi namin agad pinansin dahil nga ang sabi ng guide, wala raw balitang uulan ngayon. Hanggang sa matapos kaming kumain. Nagpahinga na muna kami sa tent ng mga 20 minuto. Ang sabi sa amin, dire-diretso na naming lalakarin ang bundok at hindi na masyadong magbe-break kaya naman kailangang sulitin na namin ang oras. Ang dami na nating pictures, okay na to? Ano ka ba? Pagpipilian pa natin ang mga pictures na yan, no? Hindi lahat yan pwede nating i-post. Ha? Ganun ba yun? Girl, syempre pipili tayo ng magagandang kuha. Hindi yung post lang ng post. Kaya papangit mo sa mga post mong pictures eh. Ikaw talagang #1 basher ko no?
Hindi ako basher. I'm just telling the truth. Chris, subukan kaya natin picturean. Ha? Anong pipicturean? Yun o, yung mga bahay. Ay, oo nga. Ayun na naman. Ano ba pinag-uusapan niyo dyan? Misha, pairam ng phone ko. Eto. Uy, teka. Bakit tayo huminto? Nakakalayo na sila. Saglit lang, Beshi. Pipicturean lang namin to. Ang alin ba? Patingin. Ay, girl, nahulog ang phone ko. My God, hindi pa bayad yun. Hala, sorry girl. Mukhang hindi naman agad nabasag. Teka, ako na kukuha. OMG, bilisan natin kunin. Ako na lang, Misha, para mas madali. Baka madulas ka pa. Eto na. Nakuha ko na tong phone. Akin na dali, Rodel. Hindi ba nabasag? Hindi. Nadumihan lang. Teka guys. Guys, nawawala na sila. Habulin natin. Baka nakalayo lang ng kaunti. My God, umaambon na. Baka magkasakit tayo sa ambon na yan. Ambon lang yan. Magsuot tayo ng sombrero mamaya kapag naabutan na natin sila. Hala, nasa na sila? Hindi ko makita. Kung hindi makita, bilisan pa natin. Baka malayo na talaga. Mga kasama! Hintayin niyo kami! Mga kasama! Ay! Ang lakas ng ulan! Di na ambon! Shit! Wala na sila. Hindi ko na sila makita. Paano na to? Sobrang lakas na ng ulan. May dala akong payong. Ang mabuti pa, sumilong na muna tayo rito. Baka bumalik din sila dahil sobrang lakas na ng ulan. Hindi pwede magpatuloy pa tayo sa pag-akyat kung ganito kalakas. Sabi sa atin, di raw uulan. Ano to? Parang bagyo na. Minsan kasi mali yung pagpe-predict ng weather. Imbis na habulin sila, maghintay na lang muna tayo dito, okay? Doon tayo sa may lilim ng puno. Hindi tayo mapoprotektahan ng ilalim ng puno. Lumalakas na ang hangin. Lord, ayoko pa pong mamatay. Ano ka ba naman? Patay ka agad? Umuulan lang. Ulan lang? Bagyo na to, girl. Yung nakita natin mga bahay, baka pwede tayo makisilong. Hindi nga tayo sigurado kung mga bahay ba talaga yung nakita nyo. Wala namang masama kung susubukan nating alamin kung totoo nga. True. Kaysa naman magpakabasang sisiw na tayo rito, no? O sige. Tara na, hanapin na natin yung sinasabi niyo mga bahay na yan. Inilabas ko ang payong ko at nagsiksikan kami roon habang hinahanap ang sinasabi nilang mga kabahayan daw. Medyo nahirapan pa kami kasi bukod sa madulas na ang daan, napakalakas na rin talaga ng ulan. Pero kahit na malabo ang daan, malinaw na may nakikita kaming mga bahay. Yun yung sinasabi nila Chris at Rodel na hindi ko agad nakita. Tuloy-tuloy kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa harap ng unang bahay na narating namin. Hindi ba parang nakakahiya kung bigla na lang tayo makikisilong? Kung hindi tayo pasisilungin dito sa unang bahay, pwedeng subukin natin makisilong sa ibang bahay. Pero napakawalang puso naman kung hahayaan lang tayong maulan dito, no? Sa bagay, tama naman kayo. Ako nang kakatok. Tao po! May tao po ba dyan? Sinong hanap niyo? Magandang hapon po, Lolo. Ako nga po pala si Rodel at ito po yung mga kaibigan ko sila Misha at Chris. Ano po kasi, kailangan po sana namin na masisilungan kasi sobrang lakas po ng ulan. Nagahay po kami rito sa bundok kaso naabutan po kami ng ulan eh. Ay nako nga, mali kayo rito sa loob, pasok. Talaga ho? Maraming salamat po, Lo. Walang problema. Tara, dali at pumasok kayo, baka magkasakit pa kayo ng dahil sa ulan. Dito muna kayo maupo. Gusto niyo ba ng mainit na tubig para naman mabawasan ang ginaw niyo? Naku, maraming salamat po. Opo, kasi sobrang lamig po talaga. Sige, may banyo dyan sa kaliwa. Magpalit kayo ng damit. Siya nga pala, may pamalit ba kayo? Basang-basa pati mga bag niyo eh. Meron naman po. Hindi naman po nababasa ang loob nitong bag namin dahil waterproof po ito. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Siya, sige. Magpapakulo na ako ng tubig. Ay, ang bait ni Lolo, no? Walang pag-aalinlangan tayong pinapasok. True. Sabi ko sa inyo eh. Hindi naman tayo matitiis ng tao na hayaang mabasa sa ulan. Pero, hindi ba parang nakakahinala yun? Sadyang mabait lang talaga, Beshi. Ang mabuti pa mauna na ako magpalit ng damit sa inyo ha. Nilalamig na talaga ako eh. O sige, bilisan mo ha. Baka mamaya mag-makeup ka pa.
Hindi no. Nasa ganitong sitwasyon na nga tayo tapos mag-makeup pa ako. Malay ko ba? Che! Napailing na lamang ako at hinayaan siyang tumungo sa banyo kung saan pwedeng magbihis. Habang kami ni Rodel, inilibot ang tingin sa paligid. Ang bahay ay parang probinsya style. Kubo pero halatang matibay dahil kahit sobrang lakas ng ulan sa labas, tila hindi natitinag. May mga nakasabit na kung ano-ano sa pader tulad ng mga pinatuyong isda, sungay ng kung anong hayop, mga gamit gaya ng palakol, panghampas ng damo at kung ano-ano pa. Ewan ko ba, pero may kakaiba kong nararamdaman sa bahay na ito. Ako lang bang kinikilabutan? Misha, ano ka ba? Mamaya marinig ka ni Lolo. Di naman malakas yung boses ko. Sadyang yun lang yung nararamdaman ko. Medyo creepy nga ang dating. Pero dahil nga siguro kasi nasa bundok yung bahay niya. Nasa kalagitnaan ng bundok. Sa bagay, tama ka. Pero hindi ba nakakapagtaka? Paano sila aakyat at bababa kung halimbawa may kailangan silang bilhin? Eto na. Mainit na tubig yan. Pasensya na kayo at wala kaming maski kape man lang. Hindi pa kasi nakakababa ng bundok. Mahirap kasing mag-akyat panaog kung wala ka namang bibilhin. Kung gusto niyo po, bibigyan po namin kayo ng instant coffee. Meron po akong dala. At talaga, matagal-tagal na rin akong hindi nakakainom ng kape. Naku, wala pong problema. Eto po, Lo. Teka, kukunin ko po sa bag ko. Eto po, Lo. Instant coffee. Naku, mabutit may dala akong 5 sachet. Sa inyo na po to lahat. Ay talaga, naku wag na. 2 lang. Itong 3 sa inyo at itimplan nyo na ngayon. Ay, wala pong problema. Palagi naman po kaming nagkakape. Sigurado ka ba, Iha? Sigurado ho. Eto po, sa inyo na. Salamat ha. Pagpalaing ka. Kayo nga po dapat pagpalain kasi pinatuloy niyo po kami ng walang pag-aalinlangan. Natural lang yon. Sobrang lakas ng ulan eh. Baka mamaya mapahamak pa kayo. Kaya po maraming salamat. OMG! Oh my God! Rodel, Misha! Ay! Chris, ano yun? May ahas! May ahas! Ano? Saan? Nako, ang alaga ko. Pasensya na kayo. May alaga po kayong ahas? Teka lang. Kukunin ko na muna si Bebe. My God, Lolo! Alaga mo yung malaking ahas na yan? Oo, alaga ko ito. Gala kasi itong alaga ko. Naganap na naman siguro na makakain sa labas. Seriously? Nag-aalaga po talaga kayo ng ahas? Oo. Mabait naman tong ahas na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi siya nangangain ng tao. Ay, Diyos ko, Lolo. Hindi mo sure. Baka po pag natutulog kayo, bigla ka nalang lunukin niya ng buhay. 3 taon na sa akin ang ahas na ito. Pero hindi man lang ako kinagat. Ang mabuti pa, bebe ko. Doon ka muna sa kulungan mo at natatakot ang mga kaibigan natin. Diyan na muna kayo. God! Muntik lumabas ang puso ko sa sobrang kaba. Ngayon lang ako nakakita ng may alagang ahas pero pinakakawalan lang. I know, right? Ganito siguro talaga sa bundok. Kayo naman, oh. Ang mabuti pa, magpalit ka namin siya. Ayoko nga! Baka mamaya may ahas pa sa loob. Bahala kang lamigin. Natatakot ako. Hindi naman pwedeng samahan pa kita sa loob. Ay, magandang idea yan. Samahan mo ko. Seriously? Talikod ka na lang. Samahan mo ko. Dito lang ako sa labas. Sobra naman yung pagiging walang iya mo sa akin. Lalaki pa rin ako, Misha, no? Sige na, Rodel. Natatakot talaga ako eh. Ewan ko sa'yo. Pumasok ka na sa banyo. Mauuna ako. Eto na nga. Sabi ko nga eh. Kahit kinakabahan dahil baka kung ano pang magpakita sa loob ng banyo bukod sa ahas, pinilit kong pumasok doon. Hindi naman sa nag-iinarte, sadyang natatakot lang talaga ako. Valid naman siguro ang nararamdaman ko na matakot, baka mamaya kainin ako ng ahas. Nang matapos kaming magbihis, nagpahinga na lang muna kami roon at naghintay na tumila ang ulan. Kapag tumila ang ulan, tutuloy pa ba tayo sa pag-akyat sa bundok? Hindi na. Madulas na ang daan. Tsaka baka bumabaan na rin yung mga kasamahan natin. Sa bagay,
Paano kaya tayo makakaalis niyan? Sobrang lakas ng ulan. Tapos paggabi na. Ang mabuti pa, dito na kayo magpalipas ng gabi. Po? Ay, nakakaya naman po, Lo. Ayos lang naman. Kami lang naman ang apo ko ang nandito. Tsaka madulas ang daan. Pag umalis kayo ng gabi, baka hindi nyo makita ang daan. Apo niyo po? Nasaan po siya? Nasa labas pa. May pinuntahan siyang kapitbahay. Ah, ganun po ba? Pero sigurado po ba kayong ayos lang na dito kami matulog ngayong gabi? Kasi nakakaya naman po. Ayos lang. Kaysa naman madisgrasya kayo dyan pababa sa bundok. Nako, gugustuhin nyo bang makonsensya pa ako na pinabayaan ko kayong umalis ng gabi? Sige na ho, Lolo. Dito na po kami magpapalipas ng gabi. Pero alam niyo ho, dapat hindi po kayo basta-basta nagpapapasok ng mga tao sa bahay niyo. Sa panahon ngayon, marami na po yung masasama at mapagsamantala. Hindi po dapat kayo nagtitiwala basta-basta. Hindi naman po sa sinasabi kong huwag kayong magtiwala sa amin, ha? Nakita ko lang ang mga mukha nyo kanina. Alam kong hindi nyo ako lolokohin. Paano po nangyari yun, Lo? Manghuhula po ba kayo? Ilang beses na kasi akong naloko. Kaya alam ko na ang hilatsya ng mukha ng mga manloloko. Papapasukin ko sila sa bahay ko. Pagkatapos magnanakaw sila. Ano naman pong nanakawin nila rito? Psst! Chris, ano ka ba? Alam ko ang ibig mo sabihin. Siyempre, sino nga naman ang magnanakaw sa bahay ko? Wala na halos manakaw, ninanakawan pa. Very true. Ang mga magnanakaw, walang pinipiling nakawan. Ang mabuti pa, magluluto na ako ng hapunan natin. Tulungan ko na po kayo, Lo. Ay nako, wag na. Bisita kayo rito. Hindi kayo dapat pinagluluto. I insist po, Lolo. Wag na. Magpahinga na lang kayo riyan. Merong kwarto doon sa may tabi ng kwartong pinasukan ko kanina. Pwede kayo magpahinga roon. Nang umalis si Lolo Gibo, minabuti naming pumunta sa kwartong sinasabi niya para makapagpahinga. Pagpasok namin sa loob, agad na natulog sina Rodel at Chris. Pero dahil namamahay talaga ako at hirap makatulog kapag nasa ibang bahay, hindi ako nakatulog. Sa halip ay nilibot ko na lamang ang kwarto at tiningnan ang mga nakadisplay na gamit. Maliit lang ang kwarto, pero maraming mga abubot na nakalagay sa ibabaw ng isang cabinet. Marami ding mga nakasabit-sabit. Creepy talaga. Parang sa mga horror movies ang dating. Pero alam ko naman na hindi yun totoo. Na-curious ako nang marinig na may nag-uusap sa labas. May nagtatawanan na animoy sobrang saya nila. Kaya sinubukan kong buksan ang bintana para sana tingnan. Pero natigil ako nang marinig ang pagbukas ng pinto sa labas at ang usapan mula sa labas ng kwarto kung nasaan kami. Lolo, nandito na po ako. O apo, nakauwi ka na pala. Kumusta kila tiyo mo? Nakapaganda na ba sila? Opo, handang-handa na. Sobrang saya nga po nila at sa wakas, makakain na naman tayo ng masarap. Nako, nakakasabik talaga, apo. Gustong-gusto ko na nga sanang kumain kaya lang siyempre, kailangan pagatian ng buong tribu yan. Kinakabahan nga raw po si Tiyo eh. Baka ubusin niyo raw. Nako, di naman ako ganoon. Alam mo, mabuti pa, gisingin mo na ang mga handa natin para malamanan na. Nandiyan po ba sila sa loob? Oo, apo, nagpapahinga. Yo, excited na ako, Lolo. Teka, ano yun? Naku, Lo, napalakas yata usapan natin. Baka narinig nila. Naku, sana naman hindi. Bilisan mo at tignan mo. Napaupo ako sa sahig nang marinig ko ang usapan ng maglolo. Imbis na manatili roon, nagmadali akong pumangon at humiga sa tabi ni Chris at nagpanggap na tulog. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, kabadong-kabado ako. Kami bang tinutukoy ni na Lolo Gibo na ihahanda? Anong klaseng mga tao ba sila? Kanibal? Ilang saglit pa bumukas ang pinto ng kwarto. Nanginginig ang buo kong katawan sa labis na takot. Kakainin na ba nila kami? O baka... bigla akong napapitlag at nagising nang biglang may tumanday na paa sa binti ko.
Mga po, gumising na kayo at luto na ang niluto kong pagkain para sa inyo. Lo? Gising na. Masarap ang niluto ko para sa inyo. Specialty ko. Ay, talaga ho. Teka, gigisingin ko na po sila. Chris, Misha, gising na kayo. Kakain na raw. Oh, Chris, ang bigat ng binti mo. Hoy, Chris, gumising ka na. Init ni Chris ah. Oo nga, nilalagnat siya. Naku po, hindi pwede yan. Painumin niyo agad ng gamot. May dala ba kayo? Meron po, nasa bag. Misha, kukunin ko lang ha. Gisingin mo na si Chris. Pero hindi ba mas ayos kung kumain na muna siya bago minom ng gamot? Sa tingin ko po, mas mabuti kung painumin na agad siya ng gamot para gumana agad. Baka kainin ko na lang muna siya ng biskwit. Ay sige, basta't pakainin niyo pa rin ang niluto ko dahil mas lalakas siya ron. Sige ho, susunod na po kami sa inyo. Aasikasuhin lang muna namin si Chris. O siya, sige. Bilisan niyo ha, baka lumamig ang ulam. Nang lumabas na si Lolo Gibo kasama ang apo niyang si Patpat, siniguro kong nakalayo na sila mula sa kwarto. Nagtataka pa si Rodel sa inakto ko, pero hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Sinenyasan ko na muna siya na huwag mag-ingay. Diyos ko, Rodel, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? At kailangan pa talaga natin magbulungan? Mukhang mga kanipal sila rito. Ha? Ano ibig mong sabihin? Narinig ko sila nag-uusap kanina. Ang sabi nung bata, naghahanda na raw yung tiyo niya. Parang may gaganaping handaan. Ano naman ngayon kung may gaganaping handaan? Para namang tayong gagawin nilang handa. Tayo nga! Ano? Seryoso ka ba, Misha? Narinig ko yung sinabi ni Lolo Gibo. Gisingin na raw yung mga handa para malamanan na. Pagkatapos, dumiretso na sila rito. Misha, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kaya gisingin na lang natin si Chris, please, para makainom na ng gamot at makaalis na tayo rito. Sigurado ka ba sa narinig mo? Ha? Baka naman may alaga sila mga hayop na kailangan nilang gisingin at lamanan. Baka nananaginip ka lang. Kilala mo ako na hindi basta-bastang nakakatulog sa kung saang bahay. Hindi ako makatulog kanina, kaya narinig ko yung usapan nila. Malinaw pang pandinig ko, Rodel. Oh, siya, sige. Kung tama nga ang sinasabi mo, paano tayo aalis? May sakit si Chris. At kung magpapaalam tayo na aalis bigla, baka maginala sila. Tumakas na lang tayo. Paano tayo tatakas? Ayun o, sa may bintana. Siya, sige. Gisingin na natin si Chris. Halata kay Rodel na hindi siya gaanong naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero ginising niya pa rin si Chris at pinainom ng gamot kahit wala pa itong kain. Habang ginagawa yon ni Rodel, sinusubukan ko namang buksan ang bintana. Kaya lang, matigas ang pagkakasara nito. Hanggang sa ma-realize ko na kaya pala hindi ito mabuksan ay dahil nakalock ang bintana. Rodel, may problema. Hindi mabuksan ang bintana. Kung ganun, subukan na muna natin silang kausapin. Ano? At paano kausap ang gagawin natin? Huhulihin ko sila sa salita. Pero paano? Basta ako nang bahala. Mga kuya, ate, tawag na po kayo ni Lolo. Lalabas na kami! Bilisan niyo raw po't lumalamig na yung ulam. O diba, halatang naiinip na yung bata. Oo nga eh. Siya nga pala, naalala ko yung binigay sa yung kalamansi ng matanda kanina. Nasa iyo pa ba? Ay oo, nasa bag ko. Mukhang makakatulong yun. Sige, para mapatunayan natin. Iyong bawang? Ibubulsa ko na rin. Mauna ka na. Huwag mong kalimutan yung kwintas na binili mo ha. Oo nga pala. Eto, at suot ko pero nasa ilalim ng damit ko. Huwag mong ipapakita sa kanila. Sige, sana nga namali lang ako ng dinig. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang tuluyan akong lumabas ng kwarto saka nagtungo sa may sala. Naroon na nga yung maglolo. Halatang naiinip na habang hinihintay kami. Para mabawasan ang kaba at magkaroon ng lakas ng loob, humugot na muna ako ng malalim na hininga. Nang mabawasan na ang kaba sa dibdib ko, gumiti ako para magpanggap na ayos lang ang lahat. Lolo, pasensya na po at natagalan. Maarte po kasi itong si Chris kapag nagkakasakit eh. Ang hirap niya asikasuhin. Ay, ayos lang. Ang inaalala ko lang kasi itong pagkain.
Ayoko pa naman pinaghihintay ang pagkain at pinalalamig. Pasensya na po talaga. Ay nga pala, yung mga kaibigan mo. Si Rodel po, susunod na raw. Pero si Chris, baka hindi po makasabay ng kain dahil sobrang sama raw po kasi ng pakiramdam hindi makabangon. Ganun ba? Kung gusto nyo, ako na ang pupunta sa kanya at susubuan ko na lang siya. Ay, hala, nakakaya naman po, Lo. Wag na po. Ako na po mamaya pagkatapos kumain. Pasensya na po kayo at nauli ako. Tinulungan ko lang po si Chris na umayos sa higaan. Ganun ba? Sige, maupo ka na at magsimula na kayong kumain. Wow, sarap naman po nitong ulam nyo. Adobo. Oo, special ang adobong yan. Tao. Ano ka ba, biro lang? Adobong manok yan. Kami ang nagpapalaki ng manok dito, kaya siguradong masarap ang laman. Ganun po ba? Kinabahan naman po ako sa inyo. Sige, kumain na kayo. Ito ang kanin, Misha. Maraming salamat po, Lolo. Ako na po magsasandok. Magsandok ka na rin, Rodel. Opo, Lolo. Panay ang tinginan namin ni Rodel habang nagsasandok ng pagkain. Gusto kong sabihin sa kanya na ilabas na ang kalamansi pero mukhang may hinihintay siyang pagkakataon para magawa yon. Nang matapos na kaming magsandok ng kanin at ulam, nagsimula na rin kumain sina Lolo Gibo at si Patpat habang kami ni Rodel hindi makakibo. Bakit hindi pa kayo kumakain? Mukhang masarap po kasi itong adobo kung may kalamansi. May kalamansi pa po ba kayo dyan? Kalamansi? Sa adobo? Parang hindi ka pa natitikman yun Ganun po kasi ako kumain ng adobo para po mabawasan yung alat. Nilalagyan ko po ng kalamansi. Ganun ba? Kaya lang wala kaming kalamansi Ay, meron nga po pala ako. May dala kang kalamansi? Opo. Masama po bang may dalang kalamansi? Hindi naman. Pero subukan mo na muna ng walang kalamansi. Masarap yan kahit wala. Hindi naman masyadong maalat ang luto ko Misha, tikman mo nga muna. Sige po. Napalunok ako ng mariin bago ko hinalo ang laman ng adobo sa kanin. Kung sa amoy at itsura talagang napakabango at amoy adobo. Pero ang isipin na baka nililinlang lang kami ni Lolo Gibo, hindi ko maatim. Lakas loob na sinandok ko ang pagkain saka mabilis na sinubo yon. Nang malasahan na masarap yon, tiniis ko na lang ang kaba na baka hindi yon karne. Inisip kong normal na adobo lang yon. Anong lasa, Iha? Lasang masarap po. Rodel, masarap. Kung ganun, titikman ko na rin. Oo nga po, masarap. Pero masasarap pa po ito kung may kalamansi. Subukan niyo po. Ayoko, Iha. Ayos lang ako. Tara na at magpatuloy kayo sa pagkain. Lalagyan ko po ng kalamansi Lagyan mo. Pwede naman. Tumingin sa direksyon ko si Rodel sa kanya inilabas ang kalamansi mula sa kanyang bulsa. Kitang-kita ang panginginig ng mga kamay ni Rodel habang pinipiga ang kalamansi. Habang ako ay napapalunok pa sa kaba habang pinapanood ang ginagawa niya. Hanggang sa parehong namilog ang mga mata namin ng ilang saglit lang. Naging puro uod ang kaninang adobo. At nang mag-angat kami pareho ng tingin, nakangising mukha na ni Lolo Gibo ang nakita ko. Diba? Bakit nyo pa kasi inalam? Pwede nyo namang kainin nyo na lang ng kainin. Anong klase mga tao kayo? Paano nyo nagawang mukhang karne ng manok ang mga uod? Nakakadiri! Bakit mo pa aalamin? Mamamatay ka na rin naman. Anong mamamatay? Ayos lang yan, Lolo. Sabihin mo na po para naman wala siyang pagsisiyan pagkamatay niya. Alam niya kung anong kinamatay niya pagdating sa langit. Mga halimaw kayo! Rodel! Mga aswang kami. Rodel! Diyos ko! Rodel, gising! Ano nangyari kay Rodel? Lolo, bakit hindi po tumatalab sa kanya? Teka, kumain ka rin. Bakit hindi ka tinatablan?
Hindi ko alam sa inyo. Lumayo kayo sa akin. Rodel, Diyos ko, gising. Kunin na natin siya, Patpat. Mukhang hindi tumalab ang pinakain natin sa kanya. Ako na pong pahala sa kanya. Nasasabit na akong tikman sa lolo. Sa akin ang breast part, ha? Grabe kayo. Ano ako, manok? Pagkain ng tingin namin sa inyo. Ilang saglit pa, biglang nagbago ang mukha ng batang babae. Mula sa pagiging isang cute na bata, naging kulubot at itim ang mukha nito. Mabilis na sinugod niya ako pero kaagad kong dinampot yung plato sa lamesa at hinampas sa mukha niya. Kahit nakabado at nag-aalala para kay Rodel, kailangan kong iligtas din ang sarili ko. Tumakbo ko at agad na inabot yung palakol na nakasabit sa may pader nila saka yung tinutok sa kanila. Huwag kayo nalapit. Tatagayin ko kayo gamit to. Naku, lolo, sabi ko naman po sa'yo eh. Dapat hindi na po kayo nagsasabit ng palakol dyan. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi naman niya kayang gamitin yan. Anong hindi ko kayang gamitin? Akala mo lang. Sige nga, gamitin mo nga. Hinawakan kong maigi ang palakol saka tinitigan silang maigi. Binantayan ko ang kilos nila. Hindi ako gumalaw hanggat hindi sila gumagalaw. Sa ganitong paraan ako tinuruan ng yumao kong lolo para lumaban. Ang sabi niya noon, kailangan kong magsanay na lumaban dahil kapag nawala na siya, wala nang magtatanggol sa akin. At mukhang magagamit ko yun ngayon. Bakit hindi ka gumagalaw? Akala ko ba marunong kang gumamit niyan? Naku, lolo, gutom na ako at nasasabik na talagang kumain ng tao. Unahan ko na po yung nakagat, ha? O siya, sige, Apo. Mabuti pa ka. Tignan mo na yan. Sabik na sumugod sa akin yung batang aswang pero bago niya pa ako malapitan, buong tapang kong iwinasiwas ang palakol at tumama yun sa mukha mismo ng batang aswang. Mukhang nagulat si Lolo Gibo. Kita ang pagkatulala sa kanyang mukha. Tila hindi makapaniwala, lalo na nang bumagsak ang katawan ng bata sa harap ko at unti-unting natuyo ang balat nito. Ang apo ko! Pinatay mo ang apo ko! Hindi ko napigilan ng malakas na pagtili matapos kong mapatay ang batang aswang. Kaya naman nabitiwan ko ang palakol. Hindi ko inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ko. Nandiri talaga ako ng husto. Dahil sa ginawa ko, wala akong naging panlaban nang biglang nagbagong anyo si Lolo Gibo at naging isang ganap na aswang. Nakakadiri ang mukha niya. Mas matindi kesa sa itsura ng batang aswang. Sumugod siya sa akin at natumba ako sa sahig. Agad akong napapikit nang ngumanga siya at akma na sana akong sasaktan pero nakarinig ako ng tila na susunog. Anong lintik? Ano yung nasa leeg mo? Ano? Sinong nagbigay ng lintik na anting-anting na yan? Alisin mo yan! Ayoko! Tila nasunog ang balat ni Lolo Gibo nang mahawakan niya ako at alam kong nasasaktan siya. Kaya naman kinuha ko ang oportunidad na yon para itulak siya ng napakalakas. Natumba siya sa sahig habang iniinda ang malaking sugat sa kanyang dibdib mula sa pagkasunog ng balat niya. Nang makatayo ako, tatakbo na sana ako pero nakita ko si Chris nakakalabas lang ng pinto at tila nalilito pa sa paligid niya. Anong nangyayari? Mga aswang sila, Chris. Tumakbo na tayo. Dalhin natin si Rodel. Ano? Teka! Hindi na ako nagpaliwanag pa ng husto basta't hinawakan ko na ang kamay niya at hinila siya. Sinubukan kong gisingin si Rodel at mabuti na lang din at nagising siya. Mukhang pampatulog lang ang nilagay nila sa pagkain. Misha, ano nangyari? Tama ang hinala kong kanibal sila. Pero hindi basta kanibal lang. Mga aswang sila. Nahihilo ako, Misha. Pilitin mo. Kailangan natin makatakas bago pa makatayo yung matandang yun. Chris, tulungan mo ko. Ay, teka, tutulungan kita kahit pati ako. Nahihilo pa. Hirap na hirap kaming tatlo dahil sa bigat ni Rodel at dahil nga may lagnat pa rin si Chris. Pero pinilit namin na makalakad palabas. Nang makalabas kami, halos lakad-takbo na ang ginawa namin. Makaalis lang sa lugar na yon. Bilisan pa natin. Please. Baka mamaya masundan tayo nun at maghanap pa siya ng mga kasama.
Nahihilo talaga ako. Hindi ko pa kaya. Kayanin mo, Rodel! Oh my God, Rodel! Rodel, tulungan mo sarili mo, pakiusap po. Iwanan niyo na lang ako. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Rodel, ano ka ba? Hindi natin siya pwedeng iwan. Hindi kami papayag. Tumayo ka na dyan. Alam ko na, ipapasa ko siya sa likod ko. Kaya mo ba? May sakit ka pa. Nakainom na ako ng gamot kanina, kaya gumana ang pakiramdam ko kahit papaano. Bilis na natin, Rodel. Pumasang ka. Baka hindi mo ako kayanin. Kaya kita. Lalaki pa rin naman ang katawan ko. Ano ka ba? Huwag mong pagsisiyan, ha? Oo na. Misha, tulungan mo na si Rodel. Sige, Rodel. Halika. Tutulungan kita. Hindi namin alam kung ano ba talaga ang pinakain ni na Lolo Gibo kay Rodel na umabot siya sa puntong hilong-hilo talaga siya at hindi makatayo. Mabuti na nga lang at nagising pa siya. Yun na lang talaga ang pinagpapasalamat namin. Nang makarga na ni Chris si Rodel, inalalayan ko naman si Rodel sa likod para mas gumaan siya kahit papaano para kay Chris. Lakad-takbo kami habang hinahanap yung daan pababa kahit madulas na ang daan at kahit ang tanging liwanag lang ay ang buwan. Chris, okay ka pa ba? Kaya ko, Misha. Huwag ka mag-alala dahil kakayanin ko hanggang makababa tayo ng bundok. Mabuti na lang at hindi tayo nasundan nila, Lolo Gibo. Sana nga hindi tayo nasundan. Anong ibig mo sabihin? Aswang ang mga yun. Di ba ang sabi-sabi, ang mga aswang, malalakas ang pangamoy at pandama. Paano kung sinundan pala nila tayo, pero hindi lang natin agad nahalata? Diyos ko naman, Chris, wag ka naman ganyan. Ako pa naman itong nasa likod. Sinasabi ko lang, kaya dapat malakas ang senses mo dyan sa likod. O sige, ako nang bahala dito sa likod. Total, nasusunog naman yung aswang kapag humahawak sa akin eh. Paano nasusunog? Sa tingin ko dahil sa anting-anting na binenta sa akin ng matanda bago tayo umakyat sa bundok. Ibig sabihin, totoo pala ang sinabi ng matanda. Diyos ko, dapat bumili na rin talaga ako eh. Ayos lang yan. Hindi naman natin alam na mangyayari pala to. Bumili nga lang din ako dahil naawa ako dun sa matanda eh. Kahit na, ay, pinagsisiyan ko tuloy. Gusto ko na umuwi, Misha. Ilang oras ba ang inakit natin kanina? Baka naman mas mabilis kapag pababa na. Oo, mas mabilis nga talaga ang pababa. Pero hindi tayo agad makakababa ng mabilis kasi kailangan natin mag-ingat sa madulas na daan. Makakauwi rin tayo. Yun na lang ang iisipin ko. Chris. Hala, OMG, nasusuka ka. Ibaba mo ko. Hala, o siya, sige, dalihan mo at baka masukaan mo ako. Baka yung sinusukan ni Rodel yung mga nakain niya kanina. Naku, baka nga, Rodel. Sabihin mo lang kapag ayos ka na, ha? Sumuka ng sumuka si Rodel habang tinatapik ko ang likod niya. Tahimik akong nagdarasal sa isip ko na sana kapag nakasuka na si Rodel, maging maayos na ang pakiramdam niya. Patuloy kong tinapik ang likod niya hanggang sa tuluyan niyang idinura yung huling suka niya. Guminawa ang pakiramdam ko. Salamat naman. Mabuti kung ganun, mas mapapabilis na tayong bumaba. Alam mo, Misha, nakatulong yung pagtapik mo sa likod ko. Parang tinataktak mo yung kung ano man yung nakain ko. Talaga? Baka ito talagang anting-anting ang may gawa ng lahat? Nagsisisi ako na hindi ako naniwala doon sa matandang nakausap natin. Mukhang tama nga siya. At mukhang alam niya na ganito ang mangyayari. Kaya lang, kung alam niya na palang may ganito, bakit hindi na lang niya sinabi sa atin? Imbis na hinayaan niya tayong umakyat. Kung sinabi niya ba sa atin na huwag tayong umakyat, maniniwala ba tayo? True. Hindi pa rin naman tayo maniniwala. Kaya nga binigyan na lang tayo ng pangontra. Kanina bago tayo makarating dito, tayong dalawa lang naman yung nakakita ng mga bahay. Hindi nakikita ni Misha. Siguro dahil sa anting-anting na suot niya. Kung ano man ang nangyari na. Ang gawin na lang natin, magdasal na lang tayo ngayon para makaalis na tayo rito sa bundok. Kasi hanggat nandito pa tayo, hindi pa rin nawawala yung kaba ko na makabigla na lang may lumitaw na aswang. Ang mabuti pa, magsimula na tayo maglakad. At saan kayo pupunta kung ganon? Lolo Gibo!
Anong akala nyo? Makakatakas pa kayo rito? Pasensya kayo mga bata, pero dito na kayo habang buhay. Diyos ko, ang daming aswang! Paano tayo makakatakas nito? Hindi ka nila magagalaw hanggat suot mo yung kwintas, Misha. Huwag na huwag mong uubarin yan. Pero paano kayong dalawa ni Chris? Walang choice kundi gamitin tong 5 pisong proteksyon. Paano? Chris, hawakan mo tong itatapon. Hawakan mo lang at idikit sa aswang sa tuwing lalapit sa'yo. My God! Sana naman kayanin ko to! Iwan mo muna ang pagiging maarte mo. Kailangan natin makatakas dito. Dapat mabuhay tayong 3. Papalapit na sila! Hindi na nakapaghintay pa ang mga aswang. Mabilis silang sumugod sa amin. Natataranta talaga ako kahit na nakapatay na ako ng aswang kanina. Takot ako na baka ganun din ang mangyari, kagaya ng nangyari kanina. Hindi na ako nakapag-isip pa ng maayos nang may palapit ng aswang sa akin. Muntik na akong makagat pero yumuko ako kaya imbis na makagat ako, napunta siya sa punong katabi ko. Agad akong nakadampot ng bato at nang susugod ito ulit, pinukpok ko sa ulo ang aswang. OMG! Yak! Lumayo kayo sa akin! Chris, sa likod mo! Yuko! My God! Bakit ba hayok na hayok kayo makain kami? Hindi kami masarap! Lalo na ako! Mapait ang lasa ko! Bakla ako! Ang dami nila! Kakayanin ba natin sila? Kaya natin, Misha. Kakayanin. Maya-maya pa mas dumami pa sila. At ang sinabi namin kakayanin namin ang makipaglaban, unti-unti nang naglalaho. Atras na lang ako ng atras hanggang sa dumikit ang likod ko sa likod ni na Rodel at Chris. Paano na to? Makakatakas pa ba tayo? Mukhang ihanda nila tayo kaya hindi nila tayo sasaktan ngayon. Kung mahuli man tayo, mag-isip tayo ng paraan para makatakas. Hindi. Ano? Magpahuli kayong dalawa. Gagawa ako ng paraan para iligtas kayo. Napapaliw ka na ba, Rodel? Magtiwala lang kayong dalawa sa akin. Tatakbo ako. Rodel! Rodel! Hindi na nagpaawat pa si Rodel. Mabilis siyang tumakbo. Dinidikit niya ang bawang na hawak niya sa bawat aswang na lalapit sa kanya hanggang sa tuluyan siyang makatakas. Naiwan kaming dalawa ni Chris habang si Lolo Gibo ay nakangising lumapit sa amin. Traitor ang kaibigan nyo. Iniwanan na kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Mahuhuli rin naman namin siya. Ang sasama niyo! Bakit ba hindi na lang kayo makontento kumain ng hayop? Bakit kailangan niyo pa kumain ng tao? Mga aswang kami at ang pagkain ng aswang ay tao. Wala na kaming nagawa ni Chris nang hawakan nila kami at dalhin pabalik sa kabahayan ng mga aswang. Iyak nang iyak si Chris noong una. Nagmamakaawa na sana'y paalisin na lang kami. Pero parang wala lang din naman silang naririnig. Kumakanta sila sa lengguwahe nila, tila masayang masaya. Hanggang sa maaninag na namin ang malaking apoy na nasa gitna ng mga kabahayan. May mga aswang na doon na kumakanta-kanta. Napakasaya nila. Habang kaming dalawa ay nagdurusa. Girl, babalikan kaya tayo ni Rodel? Sa tingin ko, oo. Pero ang ipagdasal muna natin ngayon, yung hindi siya masaktan at makapagtago siya mula sa mga aswang. Sana nga, girl. Sana kayanin niya. Sa ngayon, mag-isip tayo ng paraan para makatakas dahil hindi naman pwedeng asahan lang natin na darating si Rodel. What if sunugin natin sila? Tingnan mo, ang laki ng apoy. May naiisip ako, pero sana gumana. Ano naman yun? Basta, at tingnan mo na lang yung gagawin ko mamaya. Tumango na lang si Chris bilang pagsang-ayon sa akin. Nagmasid ako sa paligid para makahanap ng oportunidad sa pinaplano kong gawin. Pero nahirapan ako dahil ang daming mga aswang na nakapaligid. Mahirap humanap ng tiyempo. Hanggang sa tuluyan kaming huminto sa paglalakad at inilagay nila kami sa may harap ng isang malaking kahoy na may katabing lubid. My God, Misha! Ano ba yung plano mo? Mukhang hindi nagagana ngayon dahil itatali na tayo sa kahoy. Gagawin na nila tayong lechon. Ano kaya kung baliktarin natin?
Anong baliktarin? Nangalin? Imbis na tayong litsunin, silang ilitsyon natin. As if na magagawa natin yon. Hindi nila ako makakayang labanan dahil may anting-anting akong suot. So paano ako? Ako magliligtas sa'yo. Girl, ikaw, ililigtas mo ako? Bakit? Hindi ba posible yun? Paano, Aber? Imbis na sagutin, tinitigan ko na lamang si Chris bago ko binalingan yung aswang na nasa tabi ko. Napatingin ito sa akin na parabang sabik na sabik siyang kainin ako. Ang totoo, nakakadiri siya at natatakot ako sa iniisip kong solusyon pero wala akong magagawa. Kailangan kong gawin ito para makaligtas kami ni Chris. Lakas loob kong kinagat ang aswang. Napaangil ito ng malakas saka ako nito nabitiwan. Kitang-kita ko kung paano nalapnos ang balat ng aswang. Misha! OMG! Anong ginawa mo? Ngayon, tumakbo tayo, Chris. Gawin natin lahat para makarating sa malaking apoy na yun at makakuha kahit isang kahoy lang doon. Girl, ano ka ba naman? Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Chris kasi magrereklamo lang siya ng magrereklamo. Ang ginawa ko, tumakbo ko ng mabilis. Pero ang takbo ko ay pasuray-suray para hindi nila ako agad mahuli. Totoong natatakot ako pero mas natatakot akong mamatay kaya mas mabuting labanan ko ang takot ko sa mga aswang kesa naman mamatay. Mukhang sumunod din si Chris sa akin dahil nagawa niyang tumakbo at sumunod. Pero naririnig ko ang matinis na pagtili niya. Anong ginagawa niyo mga tanga? Nakatakas na sila. Hamulin niyo! Huwag niyo akong abulin mga aswang. Ang papangit niyo! Ay! Chris, huwag ka na magsayang ng pagod sa pagsigaw-sigaw dyan. Girl, dito ko na nailabas ang kaba ko. Hindi ko napigilan si Chris sa pagtili-tili niya dahil ang sabi niya nga ay doon niya nailalabas ang nararamdaman niyang kaba. Ilang saglit pa, nakarating na ako sa may bonfire na ginawa ng mga aswang. Sobrang init, pero tiniis ko yon para lang makakuha ng 2 kahoy na may apoy. Humarap ako sa mga aswang at saka yung tinutok sa kanila. Agad naman silang natakot. Chris, bilisan mo na. Kunin mo na tong kahoy. Girl, OMG! Ito kasi aswang. Ayokong tantanan. Kumawala ka dyan, dalian mo. Napakatapang mo talagang bata ka. Bitiwan mo yung hawak mo o ikaw ang malilintikan. Ba't ko ito bibitiwan? Para malaya kayong gawin kaming litson? Kahit ano man ang gawin mo, hindi na kayo makakatakas dito sa baryo namin. Hindi na kayo makakalabas. Paano kung makalabas kami? Sinisiguro kong hindi na. Wala nang magagawa ang anting-anting na suot mo para makalabas pa kayo rito. Sino ang nagbigay niya sa'yo? Si Tess ba? Hindi ko siya kilala pero sigurado akong alam niyang matutulungan kami ng ibinigay niya sa akin. Matutulungan ka lang niya na pabagalin ang pagkamatay mo. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Porket may anting-anting ka, magaling ka na? Hindi yata usong kasabihan dito sa inyo. Anong sinasabi mong kasabihan? Anong? Hindi na nakapagsalita pa si Lolo Gibo nang makita namin kung paano lumiyab ang bahay niya. Napasinghap ako, lalo na nang mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa makarating na sa iba pang bahay. Kitang-kitang pagkagulat ng lahat, lalo na nang may sumigaw na wala raw tubig. Nagkagulo na ng tuluyan. Imbis na unahin kami ay nagtakbuhan na sila papunta sa mga bahay nila. Sinusubukang iligtas ang mga yon. Lintik kayo! Anong ginawa mo? Sugurin niyo ang lalaki ito! Walang susunod sa'yo, Lolo Gibo. Dahil paano ka nga naman susundin kung mas importante ang mga bahay nila kesa kumain ng kakapiranggot na laman? Mga walang hiya kayo! Pinatay niyo ang apo ko! Ngayon naman ay ito ang ginawa niyo! Kasalanan mo rin. Imbis na kumain na lang kayo ng hayop, nagangat pa kayo ng kasakiman. Hindi ako makakapayag na makatakas kayo. Isasama ko kayo sa pagkasunog ng baryo namin! Galit na sumugod kay Rodel si Lolo Gibo, pero imbis na si Rodel ang masaktan, inagaw ni Chris ang kahoy na hawak ko at tumakbo patungo sa kanila. Agad naman akong umalis sa kinatatayuan ko dahil mukhang alam ko na ang mangyayari.
Kaagad na hinampas ni Chris ang likod ni Lolo Gibo. Nag-apoy ang suot nitong damit kaya napahiyaw ito sa matinding sakit. Mga walang iya kayo. May babalik din karma sa inyo. Tanga! Hindi kami ang kinarma kundi kayo! Bumalik ng karmang ginawa niyo sa mga tao. Ako naman ang kumilos. Hinata ko si Lolo Gibo at marahas na inihagis sa apoy. Kaya imbis na kami ang nalitson, siya ang nasunog. Pagod na nilingon ko sina Rodel at Chris. Gusto kong maiyak pero inisip kong saka na lang pagkatapos ng lahat ng ito. Wala na akong lakas para umiyak sa pagkakataong ito. Umuwi na tayo. Hindi pa tapos, Misha. Kailangan pa natin patayin ang mga yan. Lahat sila. Para hindi na sila ulit makapambiktima. Pero paano? Dagdagan natin ang apoy. Paano mo ba napaapoy ng ganyan? Nakahanap ako ng gasolina. Grabe ka talaga, Rodel! Ang lupit mo! Mabuti na lang talaga't hindi ka namatay sa pinakain sa'yo. Ano pa nga ba? Hindi ko pwedeng pabayaan ang dalawa kong mga anak. Tay! Is that you? Mamaya na nga tayo mag-iyakan. Patayin na muna natin ang mga natitira pang aswang. Hanga ako sa galing mag-isip ni Rodel. Hindi lang sa galing mag-isip, pati na rin sa sobrang bait niya para iligtas kami. Tunay na kaibigan talaga siya. Mahal niya kami at napatunayan ko yon. Kung tutuusin kasi, pwede naman niya kaming iwan dahil nakatakas na siya. Pero binalikan niya kami at iniligtas. Dinagdagan nga namin ng panggatong ang nagliliyab ng apoy saka kami tumakas. Buong akala namin ay makakauwi na kami pero hindi pa pala. Habang naglalakad kami sa masukal at madilim na gubat sa bundok, pakiramdam namin ay pabalik-balik lang kami sa dinadaanan namin. Parang hindi natatapos ang paglalakad namin. Guys, pansin nyo ba? Parang nadaanan na natin ang parting to. Pansin ko rin. Parang naliligaw tayo. Hindi kayo naiengkanto naman tayo. Diyos ko naman, katatakas pa lang natin sa mga aswang. Engkanto naman ngayon. Paano na lang to? Subukan kaya natin magbaliktad ng damit. Sa tingin mo ba gagana yun? Sa tingin ko gagana. Misha, sa ating tatlo, ikaw ang unang naniwala sa anting-anting. Sa bagay, tama ka. O siya, sige. Magtalikuran tayo para makapagbaliktad na. Pati ba panty? Nakapanty ka? Hindi ba naipit ang itlog mo dyan, Chris? Joke lang. Pero hindi nga. Pati ba dapat underwear baliktarin? Pati kaya sapatos? Ang mabuti pa, baliktarin na natin lahat. Good decision. Tara na at baliktarin na natin. Walang pag-iinarting binaliktad namin ang lahat ng mga suot namin mula underwear hanggang damit. Pati nga ang sapatos, isinuot namin sa kanan ang kaliwa at sa kaliwa naman ang kanan. Bahala na talaga, nagdarasal na lang kami na sana ay gumana. Nang matapos na naming baliktarin ang lahat ng dapat baliktarin, nagsimula na ulit kaming maglakad. Paano ba tayo nagsuot ng sapatos kanina? Naku, hindi ko nga rin alam eh. Halos nakalimutan ko na kung paano sa sobrang pagmamadali. Mabuti nakapagsuot pa tayo ng sapatos. Kung hindi, sugat-sugat talaga ang mga paa natin dito. Mga bata! Naririnig niyo ba ako? Mga bata! Teka, guys, naririnig niyo ba yun? Mga bata, sumagot kayo! Hala, siya yung matanda na nagbigay ng anting-anting sa atin ah. Lola! Nandito po kami! Ay, mabaging Diyos! Sa wakas, nasaan kayo? Tara, sundan natin ang boses ni Lola. Sinundan nga namin ang boses ni Lola. Nagtuloy-tuloy kami sa paglalakad hanggang sa may nakita kaming ilaw na nagmumula yata sa isang flashlight. Hindi nagtagal, tumama ang ilaw na yon sa mukha namin at tumakbo sa amin yung si Lola Tess na halata ang pag-aalala. May mga kasama rin siyang hindi namin kilala. 3 lalaki at yung isa sa kanila ay yung guide. Sa wakas ay nakaligtas na rin kami. Walang nagsasalita sa amin habang bumababa sa bundok. Hindi na kami nahirapang bumaba dahil may sasakyan kaming search and rescue vehicle. Pagod na pagod kami at pare-parehong nakatulog habang bumabiyahe pababa ng bundok. Ginising na lang kami ni Lola nang makarating na kami sa baba.
Kaya niyo pa bang maglakad ng kaunti? Medyo masakit na po yung mga binti namin pero kakayanin naman po. Mabuti kung ganon kasi maglalakad pa tayo papunta sa bahay ko. Doon na muna kayo tumuloy hanggang bukas ha. Mahaba pa ang gabi. Maraming salamat po, Lola Tess. Ay siya nga pala. Pwede nyo nang ibalik ang mga sapatos nyo sa tamang ayos. Napansin ko kasi na pati ang mga sapatos nyo nakabaliktad. Dapat po ba hindi nakasamang sapatos sa babaliktarin? Kahit hindi nakasama. Pero dahil nga siguro hindi nyo alam, binaliktad nyo na. Pati mga salawal nyo binaliktad ninyo. Paano niyo po nahulaan, Lola? Abay siyempre, ako pa ba? Tara na, malapit lang naman ang bahay ko rito. Konting lakad lang at makakarating na tayo. Naglakad pa nga kami ng mga 3 minuto siguro bago kami nakarating sa bahay ni Lola Tess. Isa yung malaki at sementadong bahay. Mukhang may kaya sa buhay si Lola Tess pero pagpasok namin sa loob ng bahay nila, mukhang malungkot. Pasensya na kayo sa bahay ko ha. Hindi pa kasi ako nakapaglinis Abala kasi ako sa karinderya ko kanina. Siya nga pala, Lola. Paano niyo po nalaman na nasa kapahamakan kami? Halika kayo, maupo na muna kayo. Alam ko na pwede kayong mapahamak sa oras pa lang na tumapa kayo sa bundok na yan. Ano ho? Kung ganun, bakit hindi niyo po kami binalaan? Kung babalaan ko ba kayo, hindi naman kayo makikinig. Kaya nga, pinentahan ko na lang kayo ng mga anting-anting Ibig sabihin tamang hula kung yun nga ang dahilan kung bakit hindi niyo kami binalaan. Matagal na akong nagbabantay dito sa bundok na ito at sa tuwing may aakyat, binebentahan ko ng anting-anting. Nagdadasal din ako na sana'y hindi sila malikaw kagaya ng nangyari sa inyo. Sa loob ng ilang taong paninirahan ko rito, ilan lang ang napahamak. Pero kanina, mukhang naligaw kayo dahil bumagyo bigla. Mali ang naging prediksyon na hindi uulan. May mga kasama po kami, diba? Kumusta po sila? Nakabalik sila. Yung guide na kasama nila ay apo ko at may dala siyang anting-anting. Nasa dulo kasi yata kayo kaya nahiwalay kayo kanina. Yun na nga po. Pero Lola, sa tingin ko po wala nang maliligaw ron. Kasi napatay na namin ang buong lahi ng aswang. Ay talaga? Paano kayo nakakasiguro? Ibig sabihin marami pa sila? Tahanan ng mga hindi nakikitang nilalang ang bundok na yan. At tama ang ginawa nyo na binaliktad nyo ang mga damit nyo dahil nasa ibang mundo kayo. OMG! Totoo pala talaga yun? Oo, at maraming hindi naniniwala dahil, syempre, iba nga naman ang panahon na ngayon. Wala namang masamang maniwala sa mga matatanda, hindi ba? Pasensya na po kayo, Lola, at hindi agad ako naniniwala sa inyo. Nabiktima po kasi ako dati ng scam. May nagbenta sa akin ng pampaswerte. Hindi pala totoong swerte. Ay, bilang isang albularya, hindi ka naman talaga suswertehin kung hindi ka naman kumikilos. Gabay lang ang mga pampaswerte. At saka, huwag kang aasa sa swerte dahil malas yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Malas ang mahilig lang umasa sa swerte at hindi naman talaga kumikilos. Ay, Beshi, kaya ka pala minalas. Hoy, masipag naman ako, no? Ngayon, alam nyo na. Hindi naman talaga masamang sumunod sa mga nakakatanda. May mga pamahiin na hindi naman talaga totoo. At meron din namang totoo talaga. Naghahalo-halo na yon dahil nga kung kani-kaninong bibig na nanggaling. Noong gabing yon, natulog kami sa bahay ni Lola Tess. Kahit na malungkot ang bahay niya dahil siya na lang daw talaga mag-isa ang natutulog doon, komportable kaming nakatulog. Siguro dahil na rin sa labis na pagod. Hanggang sa mag-umaga na at kailangan na naming umuwi. Nagulat pa nga kami dahil nilabhan ni Lola Tess ang mga damit namin. Pinahiram niya kasi kami ng mga damit bago kami matulog. Alam nyo, parang may nakalimutan talaga ako. Ewan ko sa'yo, lahat ng gamit natin na iwan. Pati wallet, ID at kung ano-ano pa. Mabuti na nga lang, binigyan tayo ng pera ni Lola Tess Babalik talaga ako ron at babayaran ko siya. Nakakahiya tuloy pero yung iPhone ko, Beshi. OMG, yung iPhone ko. Hala, oo nga! Yung iPhone ko,
Hindi pa tapos yun eh. 5 hulog pa lang sa akin yun. Pagkatapos nawala na kaagad. Hoy, huwag kang maingay dyan. iPhone ko. Goodbye, iPhone. Hindi ba lang tayo nakapagsalba ng mga pictures? E di sana na-post natin sa FB ang nangyari sa atin. Sure na magba-viral tayo. Parang sirato. Walang maniniwala sa atin kamo. Baka isipin lang nila na mga baliw tayo. Tama si Misha. Ang mabuti pa, itago na lang natin to sa mga sarili natin. Ibig bang sabihin yan, hindi na tayo magbabakasyon sa susunod? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin, bakasyon? I mean, kailangan ba nating itigil yung mga ginagawa nating getaways dahil lang sa mga aswang na yan? Siguro ang gawin na lang natin, magdala palagi ng anting-anting. Ay sayang, hindi ako nakabili ng anting-anting kay Lola. Hindi, pero binigyan niya tayo. Ha? Binigyan niya tayo? Biro lang, utang ko raw yan. Nangingi ako pero bawal daw hingin. Utang na lang daw. Naku, ayan! May reason na tayo para bumalik sa bundok na yon. Hindi ko na po babanggitin kung saang bundok kami pumunta dahil ayaw naming siraan ang bundok. Pero sa tingin ko, kung saan-saan na ngayon nagtatago ang mga aswang, lalo na sa panahon ngayon. Baka hindi natin alam na ang kaharap na pala natin ay isang aswang. Kaya palaging mag-ingat. Minsan hindi masamang maniwala sa mga matatanda. Yung inaakala nating nakakatawa at hindi ka panipaniwala, totoo naman pala. Pero hindi ko rin sinasabing paniwalaan ang lahat. Dahil kung minsan, merong iba ang kwento kumpara sa katotohanan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po. Hi! Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Kung bago pa lang kayo dito sa aming channel, wag nang magpatumpik-tumpik pa at mag-subscribe na. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may bagong kwento kaming ilalabas. Sa mga tagapakinig naman na gustong magbahagi rin ng sarili niyong kwentong katatakutan, mag-email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang yon. One word, missanhorrorstories@gmail.com. At malay nyo, yung kwento naman ninyo ang sunod naming ma-feature dito. Maraming salamat din po sa lahat ng comments nyo. Sadyang nakakataba ng puso ang hindi pagbitiw ng mga nagmamahal sa ating listeners. Gagawin namin ang lahat para maging sulit ang pag-aabang nyo sa mga kwento naming ilalabas. Hanggang dito na lang po muna at magandang gabi sa ating lahat.